We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Nagkakasama-sama po ulit tayo rito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Radio TV. At ito nga po ang ating program, We Can Do It! That's right. Ate Maru Cepeda Javier. At ito naman po si Jonathan Mortiz. Nagkakasama-sama po tayo. Ang aming MJJM. Yes. Aming tandem na hindi mapafatid. Matagal na po kami magkasama ni Ate Maru. For many years, nung napadpad ho ako rito sa Amerika, hinikip na po niya kagad ako. Nako. And then that's the partner in beginning. crime. That's the beginning of the end. Naging ninong yan ng aking anak sa kasal. At naging ninang naman po siya ng aking anak yung youngest. Sa panganganak. Yeah. We're so happy mga kaibigan. Thank you for joining us once again dito sa ating program, 6:30 in the evening. At thank you for joining us and just enjoy this time with us. 30 minutes lang. Right. We'd like to have 30 minutes of your time and you will enjoy. Well, mga kaibigan, ang habol ho namin sa inyo ay maging kasama ho natin kayo lahat, every one of us here. Dito nga ho sa gawain ng Panginoon, yung gawain po ng Missio Dei ng ating Diyos, and we are part of it. Tayo pong nakakakilala sa Panginoong Yesus. So, hindi lamang po tayo viewers, hindi lamang po tayo nasa sideline, kundi tayo po ay actively involved sa gawain niya. Yan. And this is for global Filipinos all over. Yeah. At alam niyo po, katatapos lang atin ng anniversary month, but we feel na we should feature more of the FEBC OFW na talagang I think hindi naman kailangan sila madinig, hindi. Gusto lang namin sila ipakilala. But we're foundation of FEBC. Oo, wala pa nga kami sa FEBC, nandiyan na sila. Right. Yung ganon. So, yung legacy ng buhay ng mga kasama natin sa FEBC that they have served faithfully. Yes. And we want to highlight that because they've been part of the Mission Day of God. Yeah, right. So, yan po ang ating programa dito, and just enjoy, sit back and relax, and we will give you what you want to hear and see and watch. No, mga kaibigan, ng ating pong FEBC International feature, we'd like to highlight, we'd like to mention to you, we'd like you to be aware of it, para ho kayo manalangin at ma-involve sa gawain ng Panginoon. And also, hindi lamang ho kami narito para sabihin na suportahan nyo ang FEBC. Definitely, that's part of it. Kung kayo po'y tinatawag ng Panginoon mag-support sa gawain ng FEBC. Pero ang habol namin ay kayo talaga maging involved. Yes. Kayo mismo kung saan kayo dinala ng Panginoon. And we'd like to feature ngayon ang Kazakhstan, ang FEBC International, Kazakhstan. Pero before that, Ate Maru, I'd like to read Matthew 24:14. Yes. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Amen. And then the end will come. Yeah, testimony to all nations, and then the end will come. We just like to be faithful until the end comes. Yes. Right? And that's the start of what the kingdom of God has started in our lives, at ipagpapatuloy po ng Diyos yan. Yes. Now, Ate Maru, Kazakhstan, pag-usapan natin ng Kazakhstan. Kazakhstan ay, sabi nga natin, we always say, to the ends of the earth. You know? So iniisip natin siyempre yung ibang mga bansang ito to the ends of the earth. Oo nga. Yung mga taga-Kazakhstan naman, iniisip nila ang Philippines to the ends of the earth. Oo. Ganun lang rin yan. I mean, it's just being faithful. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, kung sa Pilipinas ka tinawag ng Panginoon, di maging faithful ka. Yeah, whatever to the ends of the earth. Oo, sa Pilipinas, from Apari to Hulo. Ayan. Yan yung Philippines end of the earth. Yeah. Pero
lumabas tayo ngayon sa Pilipinas dahil nga ito'y FEBC International. Yes, right? yes. Oh, anyway, itong Kazakhstan ay traditionally they are Muslim. Wala po tayong stations dito dahil hindi pa po tayo nabibigyan ng license. We're still praying. Hindi ko kagaya nung isang araw ay feature natin ang Kyrgyzstan. Yes, yung mga stan countries, right? So they're traditionally Muslims. Pero dito, before ay dati nangako na sila nabibigyan tayo ng license, pero hanggang ngayon hindi pa tayo binigyan ng license. Pero nandun tayo online. Nandun tayo sa website, nandun tayo sa apps, And with this pandemic, nakita natin yung exponential growth ng ministry natin sa online, yung mga apps, and even on radio. Yes. Pero ngayon ang Kazakhstan ay, it's online. So anyway, just a tradition. Meron silang tinatawag na wife kidnapping. Talaga? It's very common sa Kazakhstan kasi kahit sa mga leaders natin, kahit sa Kazakhstan leaders natin, yung sabi niya, yung parents namin, yung nanay ko, kinidnap ng tatay ko. Yung parang noon sa mga stan countries na nandun yung kabayo, kukunin yung babae, kukunin, kikidnap. Tapos pero, that's their tradition na nagiging sila mag-asawa for a month, itatago ng lalaki yung babae. So walang ligawan? Basta may kidnapan. so mahirap yun, di ba? Oo nga. Pero yung iba nagkakatagalan, marami nagkakatagalan. So it becomes their tradition. And again, ang tinuturo po natin, we're online, tinuturo natin yung principle ng Panginoon Jesus, right? Yeah, so that's why we teach the scripture. Hindi ho tayo pwede magsabi na, yung sabihin natin, from your religion ngayon, dapat pumani ka sa religion namin ngayon. Bawal yon. Bawal. So tayo po, alam naman nila na Kristiyano tayo, nagtuturo tayo ng Kristyanismo, and yung values ng Christian life, Christian living, ay yun yung tinuturo natin. So, Ate Maru, ito yung isang example ng isang listener natin. Sabi niya, your program about the importance of sowing good seeds in the hearts of children was very good. During my childhood, my grandmother encouraged in me an interest in medicine. She was a medical doctor. As far as I remember in my childhood, I always wanted to be a doctor as well. My mind and even habits were directed with that in mind. Now, I understand that God Himself puts good desires into our hearts. Unfortunately, too often, we ruin them with something bad. I have been lucky, maybe especially blessed by God. I did become a doctor, have 2 sons and a daughter. Also 6 grandchildren. I like your broadcast very much since it is directing us to God as the source of true life. Amen. So we still don't know kung talagang follower na to ni Jesus, pero nakikita niya yung teachings na binibigay natin sa mga Kazakh people, ay it's coming from God and also directing to God na yun yung pinanggagalingan ng true source of life. Yes. You also are sowing good seeds for the hearts of the little ones. I Thank like you. that. Kasi mayroon nga nag-invest sa kanya, sow ng good seeds sa kanya. Now, natutuwa siya dahil maraming mga bata na nakakapakinig ng sowing ng good seeds. Ganda. Naalala ko, Ate Maru, yung, when you say, yung parable of sowing and also reaping and also the heart, the soil. The soil, the kind of different kinds of soil. That pertains to heart. Actually, yung pinaka-original verse pala ng sowing is parang broadcast. I-broadcast mo. Sa air, di ba? They kasi throw that tinatapon in the air. So, yun yung pinaka So, talagang nice. Biblically, what we are doing as FEBC, we are broadcasting the seed
Yeah. Thank you, Lord. Yeah. And also, another story ng isang babae na 60 years old. Your recent broadcast about the evilness of fortune telling got my attention. I really was enslaved to fortune telling. It cost nothing but unhappiness and loss of money. Oh, So, wow. nagbabayad siya sa mga fortune tellers. After your broadcast, I got rid of all those evil little things in my house. I feel like being born again. Hallelujah. I have not experienced such freedom as long as I can remember. Yes. It is so great to trust God, believe in Jesus, so ito, believer na ni Jesus, and trust that He will guide me through my life. I sincerely recommend taking such a step of faith in our Savior, Jesus Christ. You know what? Mga kapatid, ang ginagawa natin sa FEBC International sa Kazakhstan, we're sowing the seeds of the Word of God para ho sa mga pusong handa. And there's always 25% na handa na tanggapin yung salita ng Diyos na yan. So, at saka, as a broadcaster, hindi lang po kami nagsasalita dito. Sasabihin, madali, may mga tao na talagang very talented na madali magsalita. Yes. Pero yung salita po ay dapat ipamumuhay din namin po. Right. And that is our responsibility, that we have to walk the talk na sinasabi nga nila. Now, mga kaibigan, hindi lamang po kami nagbo-broadcast. Kayo rin ho, nagbo-broadcast kayo. So, sa inyong personal life, yung mga platforms po ninyo, yun ho yung mga influences ninyo sa buhay ng anak nyo, ng kapitbahay nyo, katrabaho nyo, kaopisina nyo, kasama nyo sa saan man. Yes. And you're kind of broadcasting the gospel of Jesus Christ. Kaya ako magkakasama tayo dito sa Mission Day ng Diyos. Kaya ho natin gawin to sa tulong po ng Diyos. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Our special guest for today. Yes. Sabi ko nga, hindi pwede within the month of June lang. Dapat another month. Extend natin. Another month for the OFW of FEBC, ang ating tinatawag na overblessed FEBC worker. Yan. Okay. Ang ating guest ay mas nauna ito sa atin sa FEBC. Naging boss ko to. Oh. Saka maraming isi-share ito sa atin. Napakabait na boss. Yeah. She is small but terrible. Ang tawag natin sa kanya ay petite. No? She is a sister in the Lord, a retired school administrator or principal ng isang school, former FEBC worker. At sabi niya, a sinner saved by grace. Okay, Amen. Let's welcome to the program ang tinatawag ng marami, Ate Petit, Priscilla Petit Callica. Welcome to the program. Welcome, Ate Petit. Pag-unmute mo. There you go. Thank you for joining us today. At pag sinasabi ang mga kalika, alam mo talagang broadcaster no? Sa radyo, no? It started with Reverend Callica, si Mrs. Callica, si Grace Callica. Si Ate Petit Callica. Ang dami po. At saka mga pastor din. I'm so happy that we've met Pastor Ruel Callica dito sa Northern California. So, Ate Petit, how are you? And where are you living now? I'm living in Calamba City. May bahay akong dito. Hindi pa uso ang tiny house. May tiny house na ako. Talaga? Oo. It's an ideal situation kasi I have my own house but it's in a compound, family compound. Yes. So I'm not really alone. I'm with my family around me. Oh, that's good. That's good. At Petit, I know nung pumasok ako sa FEBC, you were in the administration. Ano ang department ito ang ginahawakan niyo noon? When I first
nung dumating ka, I was with under the director's office. That's right. 19 ano ka ba dumating? 74. 74. Yeah, I was already under the director's office. Correct. At that time, I was called a research assistant. Oh, yun. Research assistant. Tama. We used to have what is called the Communication Research Center, na ang namamahala dyan, dalawang Canadians, si Paul S. Brooks at saka si Terry Madison. Okay. Yun ang mga utak kong nakasama. And then, within the year, Paul S. Brooks was transferred to DZAS. He was assigned the DZAS program manager, DZAS manager. Okay. And then, within 2 years yata, Terry Madison resigned and joined Open Doors. So I was left at the research center. So Pastor Fred Magbanwa took me in under the director's office. Ate Petit, yun ba ang una mong work assignment o prior to that meron pa? Yun ang una ko. I applied as a research person. Yeah. That's true. And you were having nagpo-produce kayo noon ng isang magazine, Signal magazine? Yes, Signal. Remember? Yeah. I remember that. Director's office, editor kami ng Signal magazine. Correct. Nung nasa director's office ako, sari-sari trabaho ko doon. Meron audience survey. Nakarating ako sa iba't ibang regional stations to conduct research. And then I was also a speech writer for Pastor Fred and editor of the Signal. And I do anything that the director tells me to do. So, tagasulat ng mga project proposal for funding, mga ganon. Yeah, that's right. So ang expertise mo talaga ate doon sa pagsusulat, right? Sa writing. Hindi ka namin masyado nakikita doon sa studio, sa library, but you were in the director's office. Yeah, yung mga writers ay all usually behind the scene pero sila yung kumakausap sa mga supporters natin. And Ate Petit, I know you headed the development department, right? Yes. Yeah. And that's when the Papuri was under your leadership then. Right? Yeah. So pero during the early days, nung kasama ko naman sa office sila Pastor Marcelo, si Ate Celia, meron din ang konting stint sa radyo. Pero kasi yung si Ate Celia na Ligaya ng Buhay ang tawag. Compose ng theme song dun if you remember. Ligaya. Yes. Kantahin anyway, mo kantahin? Dahil magkasama kami sa office, hinihila niya ako sa mga drama nila. Si Ate Celia kasi encourager at saka siya yung parang na-challenge ka kasi pag napili ka ni Ate Celia, she saw something in you. She saw something in you na kaya I was so blessed with the life of Ate Celia. Sino ba sumulat ng Ligaya ng Buhay? Ate Celia. Right. At saka the famous Diyos ng Himala. Siyang writer no. Yeah. I love that song Ligaya ng Buhay. It always in fact yung mga verses hindi ko nga alam, the chorus na lang kasi yun ang pinapatugtog palagi . Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. There you go. Yeah. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Ang ganda. So, Ate Petit, anong mga involvement mo sa program na yon as a programmer? Noon ay part ako ng kanyang drama cast. Ang kanyang binibigay sa akin ay tawag dito, kontrabida. So may mami ko was listener of DZAS. Minsan nung umuwi ako sa Kanlubang, sabi niya,
sabi mo nga kay Castelia, huwag ka nang bigyan ng ng kontrabida role. Naiinis ako sa iyo. Grabe talaga ang influence ng radyo, no? Pag kontrabida ka, maski wala ka na sa radyo, kontrabida pa rin tingin sa'yo. Pero kung makikilala na si Ate Piti, kontrabida. Hindi kontrabida. Napakaganda. So ano pa, aside from that, and then sa direct, have you been involved din sa music? Kasi maraming mga choir din doon sa atin noon nung time na yun eh. FEBC ensemble. Kasama kayo yata si Joyce Viera ang choir master. Kung saan noon. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung mga songs na kinanta natin. So, alto kasi ako. I'm alto. I was part of that. Tapos yung mga other sideline jobs natin, pagka may mga concerts na produced by DCFE or sponsored by DCFE, tayo yung mga tinatawag ng mga usherettes. Correct. Tumutulong sa gate, sa venue. Tama yun. Kasi maraming mga concert, especially ang DZFE noon. Wala pa kasi masyado ang papuri noon eh. So DZFE FM is an FM, classical music station of Far East Broadcasting Company. I remember that. So Ate Petit, yung start mo sa FEBC, tapos noong, yung process na yun, ano ang mga nakita mong highlights ng ministeryo ng FEBC? Madaming highlights, Sabi nga, ang FEBC is forever being changed. Kaya nakita ko ang mga pagbabago simula nung tayo ay analog pa, hanggang maging digital. Kasi almost 30 years ako dun 29 and a half years, So we started with analog. We had computers na, IBM na malalaki. Oo, malalaki. Actual. And then, nung naggagawa ako ng research, 1970s, wala pang computer program, kaya ang statistics namin nun galing sa, IBM counter kung tawagin. Okay. May isang kwarto tayo doon, puro mga IBM machines. Pero ang FEBC talaga has always been parang pioneer sa mga technology. Because we were related to La Mirada, or at that time Wiki. Sila yung nag-i-introduce sa atin ng mga bagong technologies. Wow. Ang galing. Nakita kong mga pagbabago, changes. Hanggang ngayon, very high-tech talaga, no? It's good for you to highlight that, Ate Petita, kasi from the very start, yung radio was a cutting-edge technology then. Yes. Right? Tapos nung dumating yung computer, hindi ko alam na meron tayo mga IBM frames, mainframes noon. So we had that. Meron tayo noon na after natin gamitin yun, binenta natin yun sa hindi binenta, kundi dinonate natin sa isang technical institute, yung pag-aari ng isang donor natin. Okay. Para history ng technology. Tayo rin nung nagkaroon na ng TRS na small computers. Una rin tayong nagkaroon nun yung TRS ang tawag dun na yung ating audience relations ay gumagamit ng TRS machine. Parang database na doon natin pinapasok yung mga information? Oo, meron tayong ganun noon na Wow. It's good to hear that. It's really good to hear that. Now, nasa mga cutting edge ng FEBC. Ate Petit, in your stay with FEBC for 29 and a half years, have you met a listener na nag-share sa inyo ang effect ng ministry ng FEBC sa buhay niya, sa family niya, sa kaibigan niya? Have you met someone, one or two? Marami. Alam mo, hindi siguro ako magtatagal sa FEBC kung di ko nakita yung yung result. Oo, kasi dahil kami ay nasa
yung nasa development na ako, lahat ng sulat ng listeners dumadaan sa amin, whether it's local or international. And I see that I read the letters myself, no? At yun ang talagang isa sa mga nagpupush sa akin para magstay sa FEBC, because there have been many thousands of people who have really come to know the Lord. Amen. I have read of letters na mga listeners natin, yung isa from Thailand, yung isa from here mismo. Yes. Testimony niya na they were on the brink of suicide. No? They were desperate, depressed. They were on the brink of suicide. Pero dahil sa by chance or by accident na switch on nila ang FEBC, ay they were stopped from committing suicide. Yung mga ganong stories ba na miraculous for me, mga miraculous intervention of God. Yun ang parang nagmotivate sa akin para talagang mag-stay sa FEBC. Wow. Read all those letters, to hear all the testimonies. Pati yung mga interaction namin with donors, nag-testify sila kung paano sila nabe-bless ng FEBC. That's a motivator na, this is what FEBC is doing. It's really wonderful. Yeah. Napakagandang perspective nito, Ate Petit, kasi it's coming from you. Kayo nakakabasa ng mga letters and you gather all those information. Ate Petit, maganda na coming from you, encourage mo yung mga listeners natin also to tell their stories to us. Kasi talagang kailangan natin yan. Yeah. Hindi ko alam kung ngayon ay nag-i-encourage pa ng letter writing sa DCAS o DCFE, Pero please, mga listeners from all over the world, I'd like you to encourage you to write or to call or to PM. The announcers that you listen to, kung kayo ay napapala ng ministry, kasi ito talaga yung nagbibigay ng encouragement sa mga ministers para magpatuloy. Ang ganda, kasi it's kami na mga announcers, mga kaibigan, ang kaharap lang namin kung minsan microphone. So we just imagine that you are listening to us. No? But then it would be good kung makakadinig kami ng mga testimony ninyo. Paano kayo binago ng Panginoon? Kasi ang buhay nyo po, hindi lang po para sa amin yan at para sa inyo. Ang buhay nyo ay maging buhay din, maging testimony din, maging witness sa ibang buhay. Yeah. Well, Ate Petit, alam natin yung, when you highlighted the technology, gusto nating gamitin yon. Ngayon, nasa digital platforms na tayo. Ngayon, nagkakakitaan tayo through Zoom. Ngayon, nakikita tayo ng mga listeners natin sa radio, TV, ganun din sa Facebook or sa YouTube. So we will continue on what you have started. Yes. What you have seen. And it's just being passed on to the next generation na ipasa din natin. Ito. Right. Yeah. Ako, I would say, mayroong isang story talaga na palagi ko ito sinishare at hindi ko talaga nakakalimutan when I met this lady, Mrs. Kitolvo. I don't know if you remember Mrs. Kitolvo. Yes. Naglalaba po siya from Monday to Thursday. Kada Friday, nandito na siya sa aming accounting office. Binibigay niya yung kinita niya sa paglalaba. Mga barya-barya pa yon, whatever amount is that, binibigay niya po sa ministry ng FEBC because ang sabi niya, nabibless siya at yung konting tulong na yon ay tulong din sa pag-broadcast ng banal na salita ng ating Panginoon. Ate Petit, thank you so much. Anything you'd like to say to listeners? Wala na, okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for sharing your life. Thank you then for having me. It's a privilege. Yeah. We can all do it sa tulong ng Panginoon. That's why this is our program. Amen. We can do it. Yes. We can do it. Yes, we can do it.
Christ who gives us strength. We can do it. Yes, we can do it. In Christ who gives us strength. We can do it. Bye-bye. I'll see you next Sunday. Bye-bye. God bless. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.